So, hello po, my name is Kim. So, what's your name po? Juden po. Ano pong name nyo? Marlon po. Your name po? L po. May idea po ba kayo sa comics? Yes po. I mean, when I was a kid po kasi I used to read them po, pero not much naman po. Meron pero hindi ka lang masyado. Okay pa. Wala. So, number 2, may nabasa na po ba kayong comics or anything? Wala. The Ultimate Spider-Man comic. Oh. Kilala po ba kayo ng comic artist? Mapa-local or international? Wala po. Kayong comic artist? Wala. Kahit international. Ano po yung mga nabasa niyo? Yung ano yung pinakakumatak sa inyong story ng comics? Spider-Man. Hindi po ba kayo kung sino si Sir Jerry Alingilan? Wala. So, Sir Jerry Alingilan. Wala po. Sino yun? Hanggang sa panahon ng teknolohiya ay hindi pa rin humuhupa ang pagkahumaling ng mga mambabasa lalo na sa mga storyang isinabuhay ng mga guhit at kulay. Anumang lengguwahe, mapa comics, manga o manhwa, ngunit alam nga ba ng nakararami kung paano nga ba nagsimula ito? Kung saan at sino nga ba ang bumuo ng mga storyang inilathala gamit ang malikot na isip ng bawat komikero dito sa ating mundo. Sa isang lugar dito sa Marasigan Street, Lakeside Park Subdivision, San Pablo City, matatagpuan ng isang gallery comics at art museum kung saan iba't ibang obra ng bawat komikero sa Pilipinas. At isa na dito ang mga nilikha ni Doroteo Gerardo and Alingilan Jr. Ako si Kimberly Maranyo at muli nating tukhayan ang mga likha sa Kwadrong Salamin. Establishmento dito sa San Pablo City, Laguna, nananahanan ang mga bukid at mga kwento na bumuo sa pahina ng ating kabataan. Mga alalang hindi nagpadala sa kumupas na panahon. Ang Darna, Elastic Man at Captain Barbell ni Mars Rabilo, Panday ni Carlo J. Caparas at 13 ni Budget Tan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng comics na bumuhay sa kabataan ng iba't ibang henerasyon. Ilan pa rito ang nagkaroon ng live action at animation. Sa bawat kwadro at stante na naglalaman ng mga storya at manlilikha na humubog ng kasaysayan na nasabing scene. Si Jerry Alingilan, isang manunulat at dibuhista ng comics na nakabase dito sa lungsod ng San Pablo City, Laguna. Matagal nang pinangarap ng naturang comic artist na magkaroon ng isang museo ng comics sa sariling bayan. Nagsimula ang museong ito noong 2000s bilang isang online gallery ng sining sa comics. Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Sir Jerry ang bawat sentimong mayroon siya upang makibili ng lumang comics na magazine at original na sining. Dahan-dahan niyang iniskan ang mga pahina at ilustrasyon upang maipost sa online museum. Hindi nagtagal, nagkaroon na ng daang-daang scans mula sa daang-daang issue ng comics na maaaring makita online. Ang naturang dibuhista ng comics ay isa palang lisensyadong arkitekto. Habang hinuhubog niya ang pagiging dalubhasa sa mundo ng arkitektura, ay sinusubukan niya ding tahakin ang mundo ng comics. Noong 2016, dumating ang pagkakataon na magkaroon ng isang tunay na museo ng comics. Ang kanyang kaibigan sina Architect Laurel Manuel Barte at ang kanyang asawang si Mary Rose, mga may-ari ng Tia Maria Sining at Kultura Gallery and Cafe, ay nag-alok ng isang buong silid para sa kanyang mga likhang sining. Sa halip, iminungkahin nito na gawin itong isang museo para sa sining ng comics sa Pilipinas, na may espesyal na pagbibigay pugay sa mga artistang mula sa San Pablo City, Laguna. Gumawa ng boses at malaking impluwensya si Sir Jerry sa mundo ng comics. Nais niya maipalaganap ang impormasyon ng comics upang maipaalam na ang comics ay parte ng ating kasaysayan. Na magkaroon ng malawakang pagkilala ang online museum, nagsimula siyang makatanggap ng donasyon ng mga comics at sining, hindi lang mga scan kundi actual na comics at original na likhang sining. Sa pag-iikot namin sa bawat sulok at pag-i-interview namin sa may bahay at asawa ni Sir Jerry, off-cam napagtatunan namin na marami pa lang dapat malaman ang bawat Pilipino na nakakabli lamang sa isang maliit na lugar, ngunit maraming tinatagong kasaysayan na matatawag na yaman din natin mga Pilipino.
Marami man ang mga nahihilig sa pagbabasa ng iba't ibang literatura mula sa iba't ibang lugar at bansa. Dapat nating isaisip at alamin na mayroon din tayong sariling atin. Tulad ng anumang kasaysayan, mahalagang alamin natin ang ating pinagmulan upang makapagpatuloy ng may matibay na pundasyon, isang gabay na magsisilbing ating angkla sa inaharap. Kung paano mo hinuhukay ang kwento ng mga comics para sa iyong proyekto, ganoon din ang halaga ng pagbalik tanaw sa ating nakaraan. Sa sining man, kultura o pang-araw-araw na buhay, ang pagkilala sa ating pinagmulan ang susi sa mas matibay at makabuluhang paglalakbay pasulong. Hello? YouTube? People have been telling me that I am very hard to understand. Very hard. That I'm incomprehensible. That I'm unintelligible. For a moment there, I thought I was being called unintelligent. Until it was pointed out to me that unintelligible means hard to understand. Now, if you just wanted to say that I'm hard to understand, why did you have to use all these big-ass words all of a sudden, huh? I think it has something to do with this accent that I'm having. Well, if you are having difficulty understanding what I'm saying, I'm going to have to put subtitles on my videos from now on. I hope that makes you happy. I will start right now. Okay, from this time forward, every video that I will make will have subtitles so that people there who find me unintelligible, incomprehensible, and hard to understand will be able to understand finally what I'm trying to say. Hopefully, it will work out all these misconceptions or misunderstandings. I hope that people, would realize that I'm not making any funny statements around here. I'm not trying to be funny. I'm making a serious statement, and I'm hoping this is clear because now you can understand with the subtitles and all. Okay? I hope this is a dawn of a new era here on my channel, here on YouTube. Okay? Okay. So, goodbye YouTube, good night, and good morning, and maybe hello again tomorrow, whatever.